Okay, emergency update tayo sa BTC kasi nagkaroon tayo ng galaw sa BTC ngayon, no? Nag-pump tayo. Nag-grind ako sa trabaho ko at patulog na sana ako. Kaso nakita ko pa itong BTC gumalaw, no? So di pa ako natutulog. 6:40 AM na. So kanina pa ako mga bandang 4 AM nagbabantay. O 3 AM ba yun? Nakalimutan ko na. Pero meron tayong galaw sa ngayon. At titignan natin kung itong galaw ba na ito some sort of potential breakout na paparating na malakas, or possible ba na meron tayong importanteng level dito na pinagre-rejectan kaya tayo nagkakaroon ng some sort of red candle dito, or baka correction lang to, no, or yung pullback lang, di natin sure. Okay, so start natin. So ang una kong nakita dito, hindi to exactly parang di exactly 100% tama ata to, di ko sure, pero may mga times na para malaman mo yung diagonal line. So para makagawa ka ng ng diagonal line or isang linya, so basic math lang, no, basic math, basic geometry, kapag kailangan mo ng minimum of 2 points na ganyan, 2 points para magkaroon ng linya, no. So hindi pa natin nare-reach tong part na to. Di ko lang sure pero may chance na etong diagonal line na to, kapag itataas ko, actually dun sa exact rejection dito. Hindi naman siya 100% exactly dun, pero makikita natin kung saan yung start ng nito, no, ng rejection area dito, no. So pwedeng ayun yung isa sa mga rason, pero meron ako mas importante kailangan pa ito dyan, yung talagang technicals talaga to, no. So meron tayong dalawang ipapakita sa ngayon. Meron tayong pinag-uusapan dito na some sort of ascending, hindi ascending, no. Actually baka ascending triangle nga, no. Ulitin natin, so oops, sorry. Meron tayong ascending triangle dito. Yan. At potentially baka nag-break na tayo, no? Baka nag-break. So titignan natin ang volume natin. Ang volume pa rin hindi ganun kalaki yan. So titignan tayo sa 4 hours. Double check natin. Ang break natin hindi clear, no? Hindi clear tong break na to. So eto, dito pa dapat yung break. Pero yung volume niya mahina, pero pataas naman ang volume. Pataas ang volume. So double check natin sa ibang exchange. Sabihin natin Binance. So, teka, tingnan natin. Sa break niya dito. Medyo pataas naman. Okay naman to. Ano tong drawing na to? Kasi yung volume ito. So, makikita natin dito yung volume din nito pababa, no? Pababa. Medyo hindi magandang sign yon para masabi natin meron tayong bullish break. Okay? So, makikita nyo itong volume pabagsak. Diminishing volume tayo habang nagpa-pump. So, ando doon pa rin yung yung idea na mahina pa rin ang pag-pump ng BTC. So hindi meaning na mahina ang pag-pump ng BTC, hindi meaning na hindi na siya magpa-pump. Pwede pa mag-pump 'yon, okay? So balik tayo ng index saglit. Pwede pa mag-pump So meron na akong short dito last time, no. Babakasali lang ako kasi pasok na sa minimum target na 1.272 area to, no, yung 39k. Ito 38,900 at pumasok ako sa 30, dito pala yan, 38,600 na pumasok ako. Nagkaroon na ba ng reaction to the downside, pero nabingwit na ako. So okay na, nabingwit na ako. Nag-aabang na lang ako ng potential mas malaki at mas malakas na type of potential rejection. So nag-aabang ako actually sa 39k, no. So pupunta tayo ng 1 minute. Ito, napakabilis na ito, no. Napakabilis na ito. So hindi ko naabutan to actually, na nag-pump agad ang BTC, no. So dito sa mga area to, okay lang, buti lang hindi ako nakapasok kasi masyado mabilis to, no. Within 1 minute pump agad to. Then potential retest, then baka nagkakaroon naman tayo ng breakout. So meron tong signs of bullishness, no. Kaso nasa 1 minute tayo, so kailangan lang natin tandaan, nasa 1 minute tayo. Hindi siya exactly malakas na indication sa ngayon kasi 1 minute time frame lang to, okay. Pero madalas kapag may break, nagre-retest para masabing may continuation to the upside. So nagkaroon naman siya ng continuation to the upside, no.
nag-higher high pa dito. Okay? Ngayon, ang tanong, nagkakaroon tayo ng break of market structure sa 1 minute. Kaso, kailangan, dapat din na natin pag-usapan itong 1 minute pala, no? Huwag na natin pag-usapan to. Hindi dyan. Punta tayo ng 4 hours. Yan. At meron din tayo isang excuse me, isang inaabangan dito, no? Na hindi natin sure kung alin ang ABC correction dito. Ito ba ang ABC correction? Or possible ba na meron tayong triangle wave type of correction, A, B, C, D, E, pump? Possible yon. So, meron tayong meron tayong pinag-uusapan dito na kung rising wedge to, pwedeng ganito ang wave count 1, 2, 3, 4, 5, then magda-dump. Okay? Possible. So, may chance na pasok siya dun sa dalawang yon. Okay? So, ang hinahanap lang natin dito, yung correction ba ganito? Ganyan? Or ganito? Paano nga ba ulit yun? A, B, C, D, E. Okay? So, ibig sabihin, ang fourth wave natin either dito or dito, no? So, papakita lang natin sa daily na so, pinakita ko to sa last video, no? Either dito ang corrective move, dito ang 4, or dito ang 4, no? Dalawa naman siya, no? So, titignan natin yung 1.272 muna, 1.272. So, ito yung yung inaabangan natin, 1.272. Kaya tayo potentially nagre-reject dito sa area to. Yan, dito sa area to. Kaya ako pumasok ng short. So, baka sakali tayo, nag-short ako, pero nabingwit lang rin naman. Okay lang. So, paano kaya kapag hindi naman dito yung fourth wave? Baka actually dito yung fourth wave. Yan. So, ang target ng fifth wave, 1.272 hanggang 1.618 actually. So, makikita natin, nag-wick up tayo sa 1.618. Kung titignan natin to sa 15 minutes, alisin ko lang itong volume, tignan natin sa 15 minutes. Hindi tayo actually nag-close above. Meron tayo konting close above dito. Siguro hindi ko perfectly na drawing yung yung fibs natin, pero meron tayong rejection sa golden pocket area. Okay? So, hindi guaranteed na magre-reject ng malakas to. Ay lang ang isa sa mga technicals na nakikita ko kung bakit may potential tayo mag-reject ng malakas dito. Okay? Ganun din, pwede rin tayo mag-breakout ng malakas, lalo na kapag niretest niya lang to. Etong 618 na malaki. So, ganito yun, punta tayo weekly. Ito ang 618 na malaki. So, alisin ko lang to, nakita na natin to. So, andi dito tayo sa 618. Since the break natin, at nag-retest lang tayo sa 39K, potentially, magpapump yun. Okay? Potentially magpapump. Okay? So, inaabangan lang natin kung magre-reject ba to, kung magbe-breakdown, or baka biglang mag-breakout. Kasi ang sunod na target na dyan, kung be-breakout tayo, dito na sa mga area yan. Okay? Isa pa sa mga teka lang, inom lang ako tubig, Okay. So, isa sa mga importanteng levels na nakita ko, hindi ko sure kung tama ba to, pero dito sa mga area to, mini resistance lang to sa nakikita ko. So, pwede dumiretso to sa 41K. Okay? Pwede dumiretso sa 41K. Dito yung upper part ng golden pocket natin. Okay? So, saan pa ba pwede natin makita? Baka sa monthly meron. Double check natin. Wala na, Ang susunod talaga dito na sa ito. So, meron tayong weekly, meron tayong monthly dito dito yung monthly, So, ang next target most likely nito ay dito sa mga area to kung magbe-break tayo ng golden pocket. Okay? So, kailangan lang natin abangan yung potential move to the upside. Ang ilan na yun? Dalawa na, Actually, meron pang pangatlo at malaking sign to, Malaking sign. Na medyo delikado tong area to. Medyo delikado for the bulls sa ngayon, Hindi ko masasabi, pero nasa technical siya na nagpapakita ng some sort of weakness sa volume, pero hindi meaning na nagpapakita ng weakness sa volume hindi siya magpapump. Pwede pa siyang magpump, parang ito, nakikita na natin yung weakness ng volume dito pa lang, pero nagpapump pa siya. Pero yung pump niya medyo
maliliit na klaseng pump na lang. So pwedeng magpump pa to na isa pang beses, dalawang beses, tatlong beses, no? Hindi lang natin mahanap yung perfect na impulse niya, no, yung bilang ng waves niya sa ngayon. Kasi di rin natin sure kung ito ba ang fourth wave or dito ba ang fourth wave, no? So ang sumunod na target nito most likely dito na sa 1.618 na fibs natin para sa fifth wave potential, okay? At andun din yung yung itong kakaibang type of itinataas ko lang yung yung diagonal line natin para makagawa tayo ng rising wedge. So minimum na points of contact dapat dalawa, okay, para magkaroon tayo ng some sort of diagonal line. Okay, so yun lang gusto ko i-point out, no. Ito na, papakita ko na, no. Ito, no, napakalaking indication nito na etong pump na to. So nasa nasa coin glass tayo at nandito ang open interest tsaka yung aggregated liquidation. Ibig sabihin kung mga na-liquidate na short, ito yung mga red na liquidate na short. Ito mga pag nakakita tayo ng red na ganito, nagte-take profit ang mga tao. Okay? So makita natin malakas ang volume rin dito, no? Malakas ang volume. So potentially baka meron nga tayong breakout, pero kailangan natin tandaan yung pump na to nangyari sa take profit. Okay? Nangyari siya sa take profit. Malaking malaking drop to, no? So punta tayo daily actually. So parang no, meron tong some sort of pagbagsak ng open interest din na mostly nagte-take profit ang mga tao habang nagpa-pump. Pero daily to, so pwedeng mag-higher high pa ng onti ito sa mga shorter time frame, di natin masasabi. Okay? Pero gusto ko lang ipakita, meron tayong some sort of weakness. Okay? So babalik tayo dito sa index, tignan natin kung meron tayong some sort of RSI tawag dito divergences. So meron meron no. Kaso kailangan natin makita to. Hindi pa to confirmed Hindi pa to confirmed. So ganito ang itsura niya na. Ganyan. Pero hindi pa confirmed to. At is mga importanteng levels ng RSI ang 70 RSI sa daily, no. So na-top niya ang 70 RSI dito, pwedeng mag-reject to, pwede ring mag-breakout, okay? So hindi pa natin na-confirm na meron tayong bearish divergence dito sa higher high na to, okay? Meron tayo bearish divergence dito sa mga area to. Actually tama ba 'yun? Dito pala, dito. So nagkaroon naman siya ng reaction, no? Meron tayong bearish divergence hanggang dito, yan. Ganyan. Nag-react naman siya pababa, no? So nag-react naman. Ang problema lang, nagkaroon tayo ng breakout dito sa moving average na to. Okay? Pero mukhang itong part na to importante, 70 RSI, no? Kailangan natin abangan tong 70 RSI kasi kapag nag-reject tayo dito, malalim tong babagsakan dito. Okay? Sa 30 RSI, sabihin natin 50 RSI lang, dyan lang. Pero malalim-lalim yan ang labasan. Okay? So kung babagsak man tayo, at least may correction ang masasabi ko at potentially opportunity para bumili. Okay? Potentially bumili, Hindi ko sinasabing mag-short tayo dito or baka yun nga, di natin sure kasi baka itong move na to isang malaking ABC correction lang pala. Kasi sa ngayon mukha pa rin siyang 3 waves. No? Ito, no? Mukha pa rin siyang 3 waves. Hindi pa siya nagbibigay ng idea na impulsive move to the upside siya. Meron tayo impulsive move dito na C wave, okay? Pwedeng C wave to, pwedeng first wave. So para makita natin, para sure tayo na hindi siya type of correction lang, kailangan kung babagsak man ang BTC, meron tayong first wave at di siya babagsak below A wave or first wave neto, first, second, malaking third pataas. So dalawa to, no, pwedeng A or pwedeng number 1. Okay? So dito naman pwedeng letter C or pwedeng number 1 ng malaking third wave. So para di natin masabing bearish tayo, kailangan hindi tayo babagsak. Ano sabi ko? Para masabi natin hindi tayo bearish, kailangan hindi tayo babagsak below A
At mag-bounce tayo dito sa mga area to, no? Kung saan tayo nag-break, no? Dito sa mga area, or possibly dito lang. At potentially baka maging bullish tayo ng matindi na paparating malaking push to the upside. Okay? So ang next target dito banda sa 40, ano nga ba to? Teka nga, punta tayo ng weekly. 46k, meron pa yung 45k something eh, sa monthly ata yun. Ito yan, dito sa area yan, no? 45,500. Okay, so ayun lang siguro update natin. Ano pa ba? Kung gusto nyo mag-short or mag-long, ano lang, no? Stop loss lang talaga. Excuse me. Parang dito, no? Nag-short ako, nagbabakasali ako sa, nasan ba yun? 38, nakalimutan ko na, no? Dito ba yun? Nasa na yun? Ito pala, ito to. 38,600. Nagbabakasali ako kasi meron tayong potential minimum target met. At dito, ito yung mga extreme target, no, reach. So possible na isa to sa possible to na mag-aaro tayo ng malakas sa rejection dito. Okay, so itong mga area to isa sa mga final ano to, no, final targets ng pag-pump ng BTC kasi andi dito rin yung 618, no, 618, 1.618. Okay, andi dito, no. So isa to sa mga final target kasi after neto, wala na tayong makikitang any type of fourth wave or iba pang tawag dito, iba pang low for fourth wave nakalabasan. Ibig sabihin, may potential na etong move to the upside na to, baka ito na yung fifth wave. So, di ko sure kung may fifth wave bang makikita dito. Baka may higher high pa to. So, double check natin bago natin end yung video. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. So, andi dito pa yung yung potential wave count ng 5, no? Kung ganto nga talaga ang gagawin. Hindi ko lang sure kung 100% na tama to, no? Ando doon yung idea pero hindi natin sure kung high probability ba siya na ganito ang gagawin na magre-reject siya for at least correction. Masasabi ko at least correction na ganyan. Hindi natin sure kung hanggang saan. Pero kung try natin double check, since meron tayo simula sa tawag dito, B wave, ito yung B wave, no? So magko-correct tayo. Kung ma-pinpoint ko lang tong ilalim, no? Yan. 31k pa rin naman, 31,500 nga actually, no? Tumaas ang natin ang minimum target ng second wave, no? Kung magano tayo, mag-push up, second wave, then pump ng malakas. Okay? So, ay lang. Ang pinaka-kailangan lang natin tandaan dito, kung meron tayong pwedeng i-take na risk dito. So, meron tayong some sort of rejection dun sa mga levels na pwedeng pag-rejectan kung bakit tayo dito nagre-reject. Kasi, may range of resistance to. So, hindi natin sure kung saan banda dito magre-reject. Kasi itong golden pocket na to, na long-term time frame na Fibonacci, no, na retracement. So, pwedeng dito pa yan, magre-reject, or pwedeng mag-breakout yan, no? So, kapag may nakakapunta siya sa mga importanteng levels, like dito sa area to, dito may importanteng level dito, pero nakita natin sa 1 minute na nag-pump agad ng without looking back, no? Na hindi na tumitingin sa pinanggalingan. Ibig sabihin, pump agad, tapos retest pump ulit, na ganun. So, kailangan natin, bantayan yung mga types of mabibilis na breakout na ganun. So, kapag nag-breakout agad, syempre, di na natin may expect mag-short pa tayo dun, no? Or, ganun din sa paglong, no? Pag nasa resistance na tayo, medyo magdalawang isip tayo dyan sa paglong dyan. Ganun din dito, no? Magdalawang isip tayo maglong dito. So, kasi nga, yun nga, ang point natin, since nasa resistance tayo, medyo tumataas yung probability na magre-reject kapag nasa resistance. So, probability game lang yan, no? All about probabilities. Ang kalabasan, pag may idea, take ng risk, then tsaka lang natin lalagyan ng safety net by adding stop loss, no?
Dadagdag lang tayo ng stop loss lagi. Okay? So for example ako, meron akong short dito kaya ako gising hanggang ngayon. Kahit ano na, 7 AM na, nag-short ako dyan, exact dyan sa area yan. So, teka, punta tayo ng 30 minutes. So makikita natin yung ano, no, mga close below, no? Puro close below to. So, dito ata ako nag-short. Dito ako banda nag-short, no? Tapos nagpampata na onte, medyo mataas yung ano ko, stop loss ko. So parang mga bandang ganyan nata yung stop loss ko. Almost dun sa ano, sa almost the bingwit na ako. Kasi ang gagawin ko yung stop loss ko, may lalagyan ko ng butal. Imbes na kunwari, ito for example, yung high nito, 39,699, no? So, madalas ang gagawin ng mga tao dyan, 39,700 or 701, ganun. So, ang gagawin ko, 711 yung akin. Parang ganun yung, ano, yung idea ng stop loss, no? So, hindi ako na bingwit dito. At, kinakalabasan, medyo nasa profits ako ngayon, pero hindi natin sure kung ano, kung babagsak ba talaga siya sa mga upcoming days, no? So, ingat lang tayo. At lalo na to, no? Nasaan na yun? Sa 1 hour. Lalo na to, napakalaking open interest decrease na ito sa pump. Okay? Sa pump to, ha. Ang kulang lang dito sa masasabi ko, wala pa tayo nakikitang some sort of bearish divergence. I mean, bearish divergence, sorry. Bear swing failure. sorry. Tignan natin. Wala tayong makikitang bear swing failure dito. Actually, meron ba? Wala. 40k ito, no? Wala. So, wala pang indication na may malakas sa rejection na paparating. Pero may idea tayo na yung pump na to pahina at nagbebenta ang mga tao sa pump. Ito. Or more like nagte-take profit sa pump. So, in futures, ang may expect natin dyan, nagte-take profit ang long. Okay? Ang long. So, madalas makikita natin yung mga take profit ng longs or ng shorts sa mga golden pocket madalas. So, ang mga golden pocket natin, mali yan. Ito yung Binance ko. Balik tayo dito. Kasi nagbabantay rin ako dito, no? So, makikita natin dito. Gumagamit rin ako ng fibs kasi fibs tuloy ng EMA dito kasi nag-aabang ako ng potential rejection dito sa mga to, no? Rejection dito kasi makikita natin yung trend, no? Uptrend, no? Then magbe-breakdown, retest dito, then potentially baka mag-breakdown. Ito naman yung susunod na i-break. So baka kakalabasan naman dito na magba-bounce, no? Then mag-higher high. Kasi nasa 15-minute time frame ako kaya ako nagbubukas ng EMAs, no? Kasi madalas hindi natin makikita kung saan banda yung levels na pwedeng pag-bouncean or pag-rejectan, no? So balik tayo. Okay, ayun lang yung masasabi ko. Ingat lang tayo. Stop loss lang lagi. Okay? Last one siguro, DXY, ganun pa rin pala, no? Kasi sarado yung or more like close yung market ng DXY, S&P 500 siguro, ganun din. Pero higher high na siya dito, no? So may potential na mag-break to dito. So magandang sign for the stock market, no? So pwede natin ma-expect sa BTC baka mag-pump trend lalo na kapag nakita natin sa stock market nag-breakout. Okay? So ayun na siguro update natin sa emergency update na to. Ingat sa trades, GG's boys.